Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating bagong social media platform, Veritas YouTube channel at Veritas Meta page. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating bagong Veritas YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Kung hindi pa rin po kayo naka-follow sa ating bagong Veritas Meta page, mag-follow na po kayo. Dito po sa ating bagong social media platform na ito, dito po pumipili po ako ng mainit na topic na i-discuss ko ng malaliman para malaman ng ating mga kababayan ang buong katotohanan. Dahil naniniwala tayo ang katotohanan o ang veritas ang magpapalaya sa ating bayan. Ito mga kabunyog, ang topic natin ngayon, itong tungkol sa sabi ni Sara Duterte, alam niya na daw, matagal niya na daw alam na posible na ngang maglabas ng arrest warrant kay Bato. As early as April daw 2025, sinabihan niya na si Bato. Sabi ni Sara Duterte, sinabihan niya na daw na posible ngang maglabas ng arrest warrant. Kaya lang, ang maitutulong niya daw kay Bato ay maghanda at dahil kakailanganin niya raw ang isang magaling na lawyer, international lawyer, mayroon daw siyang British lawyer na kilala. Ayon kay Sara Duterte, mayroon siyang British lawyer na kilala na gusto isasuggest niya kay Bato de la Rosa. I-ano niya daw ito kasi magaling daw talaga to. Ito daw yung kailangan ni Bato. Kaya lang, ang problema dyan, hindi naman sinabi sinong magbabayad doon. Sinong magbabayad doon sa international lawyer na yon? Yun ang problema doon. Kasi syempre kung international lawyer yan, ICC practicing lawyer yan, ang mahal yan. Kung si Kaufman nga, 150 million daw. 150 million daw ang bayad kay Kaufman. Di yung lawyer na yan na sinasabi ni Sara na ino-offer niya kay Bato, ganyan din malamang yan. At hindi lang yan isang lawyer. Kahit si Kaufman, humingi ng mga katulong na lawyers, 5 yata sila. Yung associate counsel niya, si Dom Jacobs ba yun? Ano yun? Friends na ICC lawyer din. Mahal din ang singil nun. Yan ang isa siguro sa iniisip ni Bato. Siguro ang iniisip ni Bato, malamang. Okay, may isa-suggest na British lawyer si Sara. Pero ang tanong siguro ni Bato, paano bang bayad niyan? Totoo, mayroon naman si Batong pera. Alam naman natin, alangan naman wala siyang pera, pero hindi aabot sa pareho kay Duterte yan, bilyon-bilyon. Hindi yan katulad ng kila Saldico. Siguro, iniisip ni Bato yung sakit ng ulo na yan. Na kapag kinuha niya yung lawyer na yan na sinasuggest ni Sara, ang tanong, paano ang pagbayad? Hindi, yan? Euro. Euro o kaya dollar yan. At hindi yan tulad dito sa atin na ang bayad niya napakamahal. Kaya yan na yung sasapuin ni Bato na problemang malaki. Kaya siguro nagtatago na lang si Bato. Alam niya na pagdating, at saka ang isa pa dyan, siyempre dadalawin din si Bato ng pamilya niya. Dadalawin din siya ng pamilya niya. O di ang gastos doon. Ang gastos. Mabuti ang mga Duterte. Halimbawa si Sara, Vice President yan. Si Pulong, Congressman yan. Si Baste, Mayor yan. Yung mga anak ni Duterte, lahat nasa pwesto sa gobyerno. So ang daming pinagkukunan ng pera niyan. At marami yung nakuhang pera nung mga panahon pa. Sa tagal nila sa politika. Si Bato, mayroon din niyang naipon. Pero sa kakaharapin niyang problema na yan, yung pambayad niya sa abogado, hindi lang isang abogado yan, team of lawyers yan. Yung pagdalaw sa kanya ng pamilya niya, matindi yan. Matindi itong, kaya yan karma, karma. Kaya
Ang sabi ni Sara Duterte, mayroon na daw siyang naisip na lawyer na ibibigay kay Bato. Hmm? Ah, British lawyer daw. Isasuggest niya daw ito kay Bato kasi magaling daw ito. Kaya lang, yun na nga, biglang naisip ko. Ang tanong siguro ni Bato, paano ba ang bayad niyan? Sasagutin ba ng Duterte yan? Ewan lang. Kailangan yatang ayusin nila yan, ano? Kailangan ayusin nila yan. Ha? Kasi malaki talagang gastos niyan. Ha? Mayroon ngang nagko-compute nung mayroong nagko-compute nung bayaran ni Duterte sa abogado. Kung 150 million kay Kaufman lang isang buwan, ilang buwan na ba yan? Ha? Mula pa March yan. March, April, May, June, July, August, September, October, November na. Aabuti na ng 10 months. Oh, at mag-iisang taon na by March. Oh, grabe. Si Bato magsisimula pa lang. Magsisimula pa lang. Kaya ano ito? Ang laking problema ito ni Bato. ha? Kaya yung lahat ng nakuha niya kay Duterte, kumbaga, dahil sa Duterte naging siyang PNP chief. Dahil sa Duterte naging senador siya. Pero ngayon, sasapuin naman ni Bato ang malaking problema. Tatanda siya na ang laking problema na dala ni Duterte sa kanya. Yan na rin ang kapalit kasi ng pagsunod niya sa lahat ng pinagawa ni Duterte kahit alanganin, kahit illegal, ginawa niya. So ngayon, yan ang problema ni Bato. At ang malaking problema ni Bato, mahaba pa ang buhay niya kaysa kay Duterte. Si Duterte, sa totoo lang, naiisip nga siguro ni Duterte, baka mamatay na siya dun sa dahig, sa ICC. Kasi 80 years old na siya. At sakitin. So hindi naman talaga malayo na posibleng doon na siya mamatay. Pero si Bato, mahaba pa ang buhay ni Bato. Ang lakas pa ni Bato, bata pa. Tapos doon siya na ang haba pa ng pagdadaanan niya na pagkakakulong sa ICC. Kaya sa totoo, hirap talaga yung ngayon siguro naisip na ni Bato. Nanalo nga siyang senador, na-re-elect nga siya. Pero ngayon, tingnan nyo, 2 session na. Magkasunod na araw, 11-12, hindi na nagpapakita si Bato. Hindi na nagpakita si Bato. Yan ang malaking problema ni Bato. At ang ngayon, hindi naman pwedeng si Torrio ang magiging abogado niya doon sa ICC. Hindi rin naman pwedeng si Roque. May sariling problema si Roque. Kaya kukuha talaga siya ng international lawyer. Ang problema niya nga, yun may siya-suggest daw si Sara. Ang tanong nga, paano ang pambayad? Paano ang pambayad? Kahit sabihin ni Batong may pera siya, magkano bang bayad niyan? 100 million bawat buwan? Ay, mabigat. Magbiblid talaga siya niyan. Magbiblid si Bato niyan. Sigurado yan. Ano sa tingin nyo? Mga kabunyog, mga kababayan. Mahirap yung sitwasyon niya na yan. Kaya, anyway, yan na yung inabot niya dahil sa kasusunod niya sa mga Duterte. Ayan. So, ito, ang isa pang ang isa pang sitwasyon dito mga kabunyog, mga kabayan, ito namang mga DDS, itong mga DDS, dispalinghado ang mga argumento pagdating dito sa ni Bato de la Rosa. Kung babasahin mo yung mga post ng mga DDS, wala sa rason, dispalinghado. Limbawa, itong si Greco Bilica, anong sabi ni Greco Bilica? Kung magagawa kay Bato na kidnapin, kikidnapin na naman daw si Bato. Kung magagawa daw kay Bato na kidnapin, ay paano pa kaya tayo? Kung magagawa yan kay Bato, kaya rin gawin sa atin yan. Kumbaga, ina-agitate niya yung mga Duterte supporters na magalit sa posibleng pag-aresto kay Bato. Pero, ang sabi ng netizen, may nabasa ako, sabi ng isang netizen, paano naman kami matutulad kay Bato? Wala naman kaming kasong crimes against humanity.
Oo nga naman, ha? Gano'n na lang ba, gano'n lang kadali 'yon na arestuhin ka, dadalhin ka sa ICC. Kaya lang naman mayroong ganyan si Bato na problema dahil ang bigat naman kasi ng kasong kinakaharap niya. Crimes against humanity. Yung mga ginawa nilang pagpatay nung panahon ng ni Duterte, yung drug war. O, hindi naman isa o 10 o 100 o 500 o 1,000. Ang tinatanggap nga ng pulis na figure ay 6,000 plus daw. O, ngayon, sabi ng mga human rights groups, hindi, mga 25,000 to 35,000 yan. So ang pinag-uusapan ditong bilang ng mga namatay ay napakalaki. So, yan ang dahilan bakit siya nagkaroon ng kaso ng crimes against humanity. O, ang layo ng kaso ni Bato. Kaya yung sinasabi ni Greco Belica, kung si Bato ay kayang kidnapin, anong pagkakaiba natin na hindi rin gawin sa atin yan? Wow! Parang parang sabi ng isang netizen, bakit may kaso ba kaming crimes against humanity? Ito namang si Cayetano, ang sabi naman ni Cayetano, dapat daw bigyan ng due process si Bato. Dapat daw bigyan ng due process si Bato. Kasi kahit sino pa man daw, senador man daw yan, ordinaryong mamamayang Pilipino, dapat daw may due process. Alam nyo, itong si Cayetano, ipokrito ito. Banggit ka ng banggit ng due process. Ay nung panahon ng administrasyon ninyo ni Duterte, nang ikaw pa yung DFA secretary. Walang due process, due process. Yun nga ang pinagmalaki ni Duterte. Yung pinatay yung mga namatay yung mga, pinagpapatay yung mga involved di umano sa drugs. Pinagmamalaki nila yon. Buti nga, namatay na yung mga kriminal. Buti nga, namatay na yung mga involved sa drugs na yan. Para malinis ang Pilipinas. Wala nang due process noon. Basta't pinagsususpitsyan ka, hindi ka nabibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Kasuhan ka sa piskal, kasuhan ka sa korte, ay wala. Makikita mo nilang kinaumagaan, katimbuhan ka na. Anong sabi Anong sabi ng mga DDS noon? Buti naman yan, ganyan, para malinis na ang Pilipinas sa mga kriminal. O binigyan ba ninyo ng due process? Wala. Tapos ngayon, hihingi kayo ng due process para kay Bato. Kahit naman hindi nyo hilingin na due process kay Bato, bibigyan naman talaga yan ng due process. Tingnan nyo nga ang due process kay Duterte, ang tindi-tindi na nga. Ganyan din naman ang ibibigay kay Bato. Kaya nga yung DDS na lawyer sa Cebu, si Atty. Regal Oliva, nagsabi siya, yung pinagkait na due process doon sa mga namatay sa war on drugs, binibigay kay Duterte ngayon ng ICC. Biglang galit na galit yung mga DDS. Galit na galit kay Atty. Regal Oliva. Kasi bakit parang pinagtatanggol pa daw ni Atty. Regal Oliva yung ICC? Ay ngayon, nag-alisan sila, nag-unsubscribe sila kay Atty. Regal Oliva. Biglang natakot si Atty. Regal Oliva. Ngayon ginawa niya, nag-sorry. Nag-sorry. Anyway, yan ang problema sa mga DDS dispalingado Kasama na si Greco Belica, yung nag-post nga na kung ginagawa daw yan kay Bato, bakit hindi posibleng kahit sa atin gawin daw yan? Ito namang si Cayetano, ang post naman, due process daw, dapat irespeto ang due process ni Bato. Ay, si Panelo naman, iba naman, sabi naman ni Panelo, diversionary tactics yan. Gusto lang daw i-divert. Ang issue daw ngayon na mainit ay ang tungkol sa mga anomalya sa flood control at saka yung mga napinsala ng mga pagbaha. Yan daw ang dapat ngayon na pinag-uusapan. Malaki daw ang pananagutan ng administrasyon o ng gobyerno diyan, kapabayaan ng gobyerno. Kaya lang para daw ma-distract, para daw mawala doon ng atensyon, ito inilabas bigla itong issue ng arrest warrant ni Bato. Sus naman. Ay Panelo. Kung ano-ano namang mga sinasabi nyo. Ginagawa naman yung pagpapanagot diyan sa mga sangkot sa anomalya sa flood control. Habang pinapanagot din si Bato sa kanyang ginawang krimen sa panahon ng war on drugs. Pareho yan, sabay-sabayan. Hindi naman kailangang dahil habang pinapanagot yung mga sangkot sa korupsyon, si Bato wag na munang pansinin.
dahil mas important. Hindi. Pareho yan. Ha? Ang laban ng bayan, pinapanagot yung mga dapat managot sa mga anomalya. Dapat ding panagutin sa ICC sila Duterte at Bato. Ha? Sabay-sabay na laban yan ng bayan, Panelo. Hindi yan pang-divert. Ha? Palibhasa, ang gusto nila makalibre si Bato. Arang kalimutan muna si Bato dahil may ibang issue na dapat isikasuhin. Hindi. Ha? Sabay-sabayan. Sabay-sabayan. Oh, ngayon nabibigla kasi ang mga kampo ng mga DDS na hindi sila makapaniwala na lalabas na nga ang arrest warrant kay Bato. Kaya ngayon nagkakagulo sila sa ano kay Bato. Mayroon din yung mga lawyers din nila, sila Attorney Torion, pilit na sasabi na hindi raw pwedeng isurrender si Bato. Mali daw yung hindi daw pwedeng gawin yung ginawa kay Duterte dito kay Bato. Ha? Dapat daw si Bato idaan na ito sa extradition proceedings kasi wala daw basihan kung gagawin na naman kay Bato yung ginawa kay Duterte. Ha? Yan ngayon yung mga argumento nila yung argumento nila Attorney Torion. Saka yung mga lawyers ng kampo ng Duterte. Wala daw basihan na gawin yung ginawa kay Duterte kay Bato. Dapat daw wag nang ulitin. Kahit si Amy Marcos, yun daw yun ang sinasabi. Dapat wag daw gawin kay Bato ang ginawa kay Duterte. Illegal daw yung ginawa kay Duterte. Kaya hindi na raw dapat yun maulit kay Bato. Anyway, pag-usapan nga natin yan mga kabunyog, mga kababayan. Yung sinabi ni pag-usapan natin yung sinabi ni Attorney Torion. Kasi sabi ni Attorney Torion, yung ginawa daw kay Duterte, dapat hindi gawin kay Bato. Ano daw yan? Unconstitutional daw, illegal. Illegal kapag ginawa daw yan kay Bato, yung ginawa kay Duterte. Kasi ang ginamit kasi kay Duterte, Section 17 ng Republic Act 9851. Sabi ni Torion at saka nung mga kasamahan niyang abogado, dapat daw wag nang gamitin yung Section 17 ng Republic Act 9851. Ang dapat daw gamitin ay yung extradition na dadaan na sa korte. May ginawang mga argumento itong abogado itong sila Torion, nakikipag-talo sila sa DOJ. Kaya ngayon mainit ang sagutan ng kampo ni Torion at saka ng mga abogado ng DOJ. Ang sabi ni Torion, ang Republic Act 9851, yung Section 17, non-self-executing daw yon. Ang ibig sabihin ng non-self-executing, hindi raw yun pwedeng i-implement ng on its own o sa sarili niya, hindi raw yun sasapat para ipatupad. Ano daw kasi yan yung sections, ang nakalagay kasi sa Section 17 ng Republic Act 9851, kapag mayroong Pilipino citizen na akusado sa isang dayuhang bansa o kaya sa International Tribunal o International Court na ang mga kasong kinakaharap ay crimes against humanity, genocide, war crimes, yung mga violation ng international humanitarian law. Kapag yun ang mga kasong kinakaharap, pwedeng ang nasabing Pilipino na akusado ay isurrender. Na yun ang nakalagay. The Philippine authorities may surrender or extradite. Yun. Pwedeng pagpilian ang surrender or extradition. Kaya lang, ang sinasabi nila Attorney Torion, yung mga abogado ni Bato at saka ng Duterte, yan daw Section 17 na nagsasabing surrender or extradition, yung surrender, hindi daw yan pwedeng gawin. Kasi non-self-executing yan. Kailangan daw yan i-interpret kasama ng iba pang mga batas sa extradition. Hindi naman daw talaga pwedeng isurrender na lang ng basta-basta. Kahit surrender daw yan, dadaan pa rin yan sa prosesong legal. Yun ang sinasabi kasi non-self-executing daw
yung provision na yan. Yan yung pinapaliwanag ni Torion. Ina-argue nila na hindi na dapat gawin yung ginawa kay Duterte kasi mali yung ginawa kay Duterte. Kasi yung Section 17 na ini-invoke na ginamit kay Duterte at sinasabi ng DOJ na gagamitin uli o posibleng gamitin kay Bato, non-self-executing yan. Ngayon, ang sabi ng DOJ, paano nyo nasabing non-self-executing yan? Ay batas na nga yan eh. Republic Act 9851. Naging batas yan noong 2010. At naging batas yan dahil yan yung natin. Nung naging member tayo ng ICC, ng International Criminal Court, gumawa tayo ng batas natin ng International Humanitarian Law para magkaroon tayo ng domestic law ng lokal na batas na naaayon sa ICC. At nakalagay doon sa batas na yan na naging batas noong 2010, yung Republic Act 9851, na kung mayroon ng Pilipino na may kaso sa dayuhang bansa o kaya sa International Court or Tribunal at mayroon siyang kaso na tungkol sa International Humanitarian Law tulad ng Crimes Against Humanity, pwede siyang isurrender or i-extradite. So hindi na kailangan ng kung ano-ano pang mga batas yan kasi yan mismong batas na yan, self-executing na. Ang linaw-linaw. Pwedeng isurrender or i-extradite. Sabi ng DOJ, mahirap bang intindihin yon? Yun. Kaya nag-press con yung DOJ nung isang araw, ganun pa rin ang paliwanag ng DOJ. Sabi ng DOJ, dalawa pa rin ang options. Based sa Section 17 ng Republic Act 9851. Surrender or extradition. Hindi kailangan ng mga enabling law para ipatupad yan. Hindi, on its own, self-executing na yung Section 17. Sabi ng DOJ. Kaya, wag dapat ilimit ang gobyerno ng Pilipinas na gamitin yung extradition. Mayroon pa rin siyang option, yung surrender. Kung gusto talaga ng mabilisan, surrender. At yun yung ginamit kay Duterte at pwede pa rin gamitin yan kay Bato. Anyway, nagkakainitan ngayon. Kumbaga yung kampo ni Torion, ang sinasabi, non-self-executing ang Section 17 ng Republic Act 9851. Ang sabi naman ng DOJ, hindi. Self-executing yan. Batas na nga yan, hindi mo pa i-execute. Anyway, sino ba ang dapat na mag-resolve yan? Sino ang tama? DOJ or yung kampo ni Torion? Ay siyempre gobyerno ang DOJ. Gagawin ito kung ano ang sa tingin nila tama. So kung hindi kumbinsido sila Torion, di questionin nila sa Korte Suprema. Questionin nila ang gagawin ng DOJ. Pero sa ngayon, ang gagawin ng DOJ kung ano yung sa tingin nila ay tama. Yun. At ang sa tingin ng DOJ, ang tama ay pwedeng extradition or surrender. Pwede yon, pagpipilian. Kapag extradition, ang gagamitin yung new rules on extradition proceedings na kalalabas lang ng Korte Suprema. Pero sa totoo lang, mayroon kasing nakapending ng issue sa ganyan sa Supreme Court. Nang inaresto si Duterte at tinon over sa ICC, surrender ang ginamit, question na rin yan ng nila Torion sa Korte Suprema. Ang problema, wala pang desisyon ng Korte Suprema dyan. So kung wala pang desisyon ng Korte Suprema, ang gagawin ng DOJ kung ano sa tingin nila tama. So ang sabi ng DOJ, kapag lumabas ang arrest warrant at na-confirm nila na mayroon na nga, gagawin nila ang dapat gawin. Anong gagawin? Surrender or extradition? Didesisyonan nila yan pag nandyan na yung arrest warrant. Pero, para sa DOJ, self-executing ang surrender. Pwede rin naman ang extradition gamitin. So, dalawang options ang pagpipilian. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ito ang ating talakayan dito sa isyung ito. Sana naunawaan ninyo yung ating paliwanag, nalaman ninyo yung katotohanan, ang veritas, dahil naniniwala tayo, ang katotohanan o ang veritas ang magpapalaya sa ating bayan. Mabuhay po tayo.